Magandang umaga mga ka-agri. Tayo po ngayon ay nasa Purokwal, Barangay Tumbler ng General Santos City. Sa lugar na ito, dito po tayo makakakita ng paano ang pagpapalaki, pagtatanim at pag-harvest ng ubas. Kasama po natin si Miss Maria Caballes. Good morning po, ma'am. Good morning, sir. Yan, ma'am. Paano po kayo na-involved or natutong magtanim ng ubas? Actually, sir, parang inano lang sa akin, parang inoffer lang sa akin yung isang tao ko na magtanim ako ng ubas. Siguro mga 2013. So, doon ako nagsimula from 100 square meters. Nagtanim ako ng, siguro from 100 square, nagtanim ako ng mga 70 na puno. Kaso lang, nung time na yun kasi hindi ko talaga siya naalagaan. So, parang failure yung first attempt ko na ng grapes. Then second, sa second area, mga 500 square meters, 500 to 1,000, tinaniman din siya ng mga 1,000 or mga 800 sa puno. So, dun yung nag-start yung ko, na kasi pag niya, less than 6 months from planting, naka-harvest na kami. So, nagtanim kami November 28. Next year, before mga May, harvest na. So, parang mga 3 months lang siya, pinabunga na kaagad. Meron po ba kayo dinaan ng pagsasanay, pagta-training para sa pagtatanim ng ubas? Wala talaga, sir. As in, zero knowledge ako doon sa sa pagtatanim, sa pag-alaga. Zero knowledge talaga ako. So, nag-ano lang din ako sa mga kaibigan, sa mga kakilala dito na meron ding mga konting ubas. So, nag-ano ako sa kanya, parang nag-research, nagtatanong, ganon. Pero meron namang ibang nag-guide na ganito yung gagawin. So, yung iba is parang self-study na lang talaga siya. Nung nagtanim po kayo ng ubas, meron na po ba kayong naisip na market? Para, siyempre, pag-harvest nyo, meron na kayong pagbebenta? Actually, sir, wala. Kasi ang ko talaga, kasi nakita ko yung parang product talaga ng grapes dito sa Jansan. Parang kung i-ano mo sa quality kasi, hindi talaga siya tawag nito, yung i-compare natin sa mga imported, parang hindi talaga siya ganun ka yung quality ba. So, yung sa akin, yung naisip ko, kasi yung ibang grower din dito, yung nagabenta, yun din ang nila, na baka meron silang kakompetensya pag i-market ko yung grape. So, yung sa akin, sabi ko sa akin, hindi ako mag as fresh, magbenta. Yung sa akin is for processing talaga, for wine. Yun talaga yung yung pinaka first na nasa ko na. Hindi ko siya for fresh, i-process ko talaga siya for wine. So, nabanggit nyo na gumagawa kayo ng wine. Kasi sa pagkakalam ko, yung mga green na hindi siya table grapes, yung maasin, yun ang talagang ginagawang wine. Mm-hmm. So, sabi nyo dito sa inyo naman, matamis na. Mm-hmm. So, sa mga kapitbahay nyo dito, naka-create po ba kayo ng local tourist or local shop? Sa ngayon, sir, oo. Kasi yung mga ko dito ngayon, usually, yung mga workers ko dito is IPs na nandito sa sa community namin. Lahat yung siguro nasa mga 15 to 20 katao yung nagtatrabaho para sa So, at least, ako, meron din akong nabigay na sa kanila na para pang tawag nito, para pang parang livelihood yan. Kasi yung iba din, tumutulong din ako sa iba para makastart sila ng tanim. Masabi natin na ang ubas ang isa sa pinakamasunuring halaman. Kasi kaya natin itong pabungahin ng 4 na beses sa taon. At pwede natin siya pabungahin kahit sa birthday mo. So, sa mga, sa mga paglalagay niyo ng mga abono, mga nutrient, ano po ba yung mga ginagamit? The usual lang po na na abono. Kung yung mga sa ibang tanim, parang yun na rin yung sa kanya. Yung mga complete, urea, potas. So, mga commercial fertilizer. So, yun na rin po. Tapos yung iba naman. Po ba kayo ng organic? Yes po, oo. Yung nag-ano din kami ng para mga cow manure, mga ganun, mga chicken manure. Tapos yung mga, tawag nito, yung mga organic na mga spray, na mga, Ano bang na-encounter yung sakit ng isang ubas? Actually, sir, ang pinaka talaga niya is yung fungus, tsaka yung thrips. Yun talaga yung pinakakalaban niya.
na halos hindi namin siya maano ba, minsan, kasi lalo na ngayon medyo maulan, halos araw-araw umuulan. Yun yung pinaka parang challenge So namin dapat na. Nilalagyan natin siya ng plastic sa ibabaw Yes, para hindi siya Mm-mm. mahamugan. Kasi Mm-mm. yung punggos, yung amag, siya yan sa talagang sumisira sa dahon ng ubas. Sa mga gusto pong mag-venture o magtanim ng ubas, ano ho yung maipapayo niyo? Ano muna sir, kasi meron talagang yung iba gusto na magtanim ka agad ng marami. So, yung ano ko is kung meron ka maliit na portion, for example, mga 100 square or 500 square, i-ano mo talaga, mag-ano ka muna ng, mag-try ka muna ng isa or 10. Tapos, kung mas maganda, kung nasa bahay lang or sa ano lang, lagyan talaga siya ng parang greenhouse na ano, para at least anytime, pwede ka makapabunga, tapos safe yung ano mo. Yung, Nilalagay lang naman natin yung plastic pagkatagulan, pero Mm-mm. pagkaginit, mas magandang direksyon. Oo, opo. Kaya nga dito sa Jensan, parang mas ano dito sa ano, parang sa lugar na siguro sa mga sa Mindanao, ang Jensan yung parang suitable talaga siya for grapes kasi yan mainit. Oo. Kaso lang ngayon parang nag-iba na yung ano, halos araw-araw na umuulan. Naulan. So, kasi talaga ang ubas, maganda siya pag full sunlight, mainit at Opo. malapit sa dagat. So, ganyan din yung taniman ng ubas sa La Union, kaya magaganda. Saka marami siyang bunga pag talagang mainit ang araw. Siguro sa amin siguro dito sir kasi hindi pa kami masyado ano talaga sa grapes, parang kung sa commercial na ano, parang nagsimula pa lang kami dito mag-cultivate, mag-ano ng grapes, kaya siguro sa amin dito kasi medyo malawak-lawak pa yung ano ng Jansan, mahihirapan din kami mag-greenhouse kasi 'di ba? Medyo malaki yung ano niya, area. So siguro kung meron kang parang demo na ano, kahit na 1 hectare na i-ano mo, i-greenhouse, yun yung parang maganda talaga siya na whole year round, pwede ka talaga magpabunga. Sa mga gusto kong magtanim ng ubas, saan po pa sila pwedeng makabili ng cuttings or ng seedlings ng ubas? Available po ba dito sa inyo? Meron kami dito sir, pero sa ngayon hindi kami muna nagdi-dispose ng seedlings, pero maraming sa online, maraming nagbebenta na parang mga tawag nito, mga grape grower na association, ganun or mga individual na nagbebenta sila ng ubas, ng cuttings at saka seedlings. Kasi ngayon marami na talaga yung ano, yung parang mga enthusiast na nag-aano ng grapes na iba-ibang variety from iba-ibang lugar from Japan, Ukraine, Spain, Italy na mga varieties na mas maganda din siya dito sa ano natin, sa klima natin. So yung ano, yung pinaka ano ngayon sa amin dito, hindi pa talaga kami nagdi-dispose ng mga seedlings na siguro kung ano lang talaga yung book, parang gano'n. So, anytime na bibili ka, wala kaming maibigay. So, parang ano talaga dito sa amin, parang book talaga siya na, for example, kung gusto mo talaga magano, so pwede kami maka-assist din. Yan. So, dito ba, pag pumunta sila sa inyong farm, meron din ba kayong kinoconduct na lecture, training, para dun sa mga gustong magtanim ng ubas? Pwede naman sir, pero sa ngayon, yun lang mga interesado lang na kahit naman parang online na para sa messenger, so gina-guide sila kung paano gagawin yung pagtanim, gano'n hanggang sa makabunga. So, sa mga nagtatanim at gusto magtanim ng ubas, yan, pwede ho kayong pumasyal dito sa farm ni Ma'am Maria Caballet. Ano po pangalan ng farm niyo? MBX Grape Vineyard. MBX Grain Vineyard. Dito po ito sa Jensan City, sa Barangay Tamber. So, magandang hapon po at magandang umaga po. Salamat.